Good morning, church. Are you happy this morning? Amen. Malamig-lamig na yung ating panahon. Hindi katulad ng mga nagdaang panahon na medyo mainit pa. Okay. When I talk about pagkaaral, madali bang mag-aral? Hindi, ano? Pero yung mga estudyante, sa kabila na hindi madaling mag-aral, nagpapatuloy silang mag-aral. Tama po. Ang tanong natin dito, bakit sila nagpapatuloy mag-aral ay kahirap-hirap mag-aral? Ibig sabihin mga kapatid, may nagmo-motivate sa kanila kaya nila itinutuloy yung pag-aaral. Tama po yun, ano? Kuminsan sa mga estudyante natin, ang nagmo-motivate sa kanilang pag-aaral, yung crush nila sa school. Hindi ng motivation, ano? Pero yung iba naman, ang motivation nila kaya sila nagtutuloy mag-aral dahil nakikita nila yung sakripisyo na ng kanilang mga magulang. Kuminsan naman ang nagmo-motivate sa mga nag-aaral ng mga estudyante natin, kahit mahirap, ang nagmo-motivate sa kanila, ano po, yung pangarap nila sa buhay. Sabihin nyo nga po, pangarap. Ang iba naman, ang pangarap ay ibigin siya. Amen. Diba, AJ? Mga magulang, mahirap mong magtrabaho. Yung mga professional natin, mahirap mong magtrabaho. Kuminsan napupuyat sila, kuminsan kulang talaga sila sa tulog, kuminsan hindi nag-skip na sila ng pagkain dahil may mga overtime sila. Ang tanong, bakit kahit mahirap ang trabaho, nagtatrabaho pa rin sila? Dahil ang sagot, mayroon pa rin nagmo-motivate sa kanila, kaya kahit mahirap, itinutuloy nila. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit si Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang emotional suffering, sa kabila ng kanyang physical suffering, sa paglilingkod sa Diyos, bakit siya nagpapatuloy maglingkod? Meaning to say, si Apostol Pablo, sigurado ito na merong nagmo-motivate sa kanya para siya'y magpatuloy. At iisa-isahin natin ito mga kapatid, nawa, makatulong ang mensaheng ito para tayong ma-motivate para magpatuloy. Ang ilan sa inyo, discouraged na. Ang ilan sa inyo, gusto nang tumigil. Ang ilan sa inyo, talagang nangihimagod na, nanlalamig na. Hindi ko alam kung anong sitwasyon natin. Nawa, sa umagang ito, makatulong itong mensaheng ito para ma-motivate ka uli para maglingkod. Tignan niyo muna katabi niyo. No? Amen? Okay, tulungan tayo ng Diyos. Paano nila pinaglingkuran ng Panginoon? Part number 27, nandito pa rin po tayo sa buhay ni Apostol Pablo. Tayo muna tayong lahat, hingi muna tayo ng guidance sa Panginoon para maunawaan natin ang mensahe. Maunawahan lang natin to kapag nandyan ang banal na Espiritu. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ganito. Kami ay pwedeng manambahan sa inyo ng malaya, ma-worship namin kayo, maawitan namin kayo, mapanalanginan namin kayo. Salamat Panginoon sa mga panalangin kanina na siyang nag-set ng aming spirit mula sa aming prayer warrior or artillery, sa altar prayer, sa opening prayer. At panalangin pa ngayon, Panginoon, muli kaming humihingi ng gabay ng banal na Espiritu. Ipaunawa, Panginoon, ang lalim ng inyong mga salita. Maunawaan namin, maintindihan namin, gamitin mo lamang na instrumento ang inyong lingkod. Pero Panginoon, kayo po ang makita sa mensaheng ito. Ang inyong kabanalan, ang inyong salitang makapangyarihan, yung magmo-motivate sa amin ay ang inyong salita. Patawad sa anumang pagkukulang namin, itinatali namin sa pangalan ng Panginoong Kristo, anumang gawa ng kaaway, nawa wag makapanaig sa halip Panginoon, ang inyong katuwiran, ang inyong kabanalan, ang inyong makapangyarihang salita, ang siyang pumukaw sa aming puso at isipan. Salamat po, ipipanalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na po tayong lahat. Tanong, ano ang nagmo-motivate kay Paul sa kabila ng kanyang mga suffering, sa kanyang kabila ng shipwreck, sa kabila ng nakagat ng ahas, sa kabila ng siya'y pinagpapalo, pinagbabangag, sa kabila na siya'y ikinulong,
itong Apostol Pablong ito ay nagpatuloy na maglingkod sa Diyos kahit hindi komportable ang sitwasyon niya. Ano ang nagpa-motivate kay Apostol Pablo? Number 1, and I do believe, isa ito sa nagpa-motivate kay Apostol Paul. Number 1, ang kaligtasan sa Panginoon. Tanungin niyo ako, Pastor, bakit ganyan yung first point natin, kaligtasan sa Panginoon? Ang totoo naman talaga, ang kaligtasan lang nasa Panginoon eh. Ang kaligtasan wala sa relihiyon. Ang kaligtasan wala sa mabuting gawa. Ang kaligtasan wala sa 10 utos. Ang kaligtasan ay wala sa pag-anib. Ang kaligtasan ay hindi rin sa pagsumunod sa 10 utos. Ang kaligtasan ay ang Panginoon na namatay sa cross, bayaran ng ating kasalanan nang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Kanina kausap ko yung 2 bisita ni Grace. Ngayon mga ligtas na kayo, sabi ko sa kanila. Pag naglingkod ka ngayon, hindi na yan mawawala ng kabuluhan. Dahil pag namatay ka, pupuntahan mo yung iyong pinaglingkuran na Panginoon mo. Kaya hindi na sayang. Kahit nagbiyahe pa kayo mula Quezon City, salamat sa Panginoon, hindi sila na-traffic dyan sa may ating ipinapagawang tulay sa Maasim. Kahit matraffic pa kayo dyan ng 2 oras, pero pag ginagawa natin yun para sa Panginoon, counted na yun para sa Panginoon. Kaya ang dapat talagang matutunan ng tao sa church ay maligtas muna. Di ba madalas, Brother Jaime, maraming mga reliyosong tao, lumuluhod pa para manalangin, Biyernes nandyan, Linggo nandyan, Merkules nandyan, tanungin mo, Madam, kung sakali bang mamatay ka, alam mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Ang sagot, ay walang nakakaalam niyan. Wala namang galing sa langit at nagsabing may langit. Wala rin galing sa impyerno at nagsabing may impyerno. Di ba nakakalungkot yung ganon? Ang dami niyang sakripisyo sa ginagawa niyang paglilingkod niya daw sa Panginoon, tapos hindi niya alam kung siya ba ay pupunta doon sa pinaglilingkuran niya. Di ba Hello? Hello? Dapat maintindihan muna natin na si Kristo ang tagapagligtas at siya ang kailangan ko para ako maligtas. Okay. Para lalo nating maintindihan. Bago natin mga kapatid puntahan yung sinabi ni Pablo, puntahan muna natin yung sinabi ng Panginoon. Ito muna yung maging basis natin. Ito ang sabi ng Bible. Let's open our Bible, Matthew chapter 16, verse 26. Promise, maiksi lang ang mensahe ngayon. Nagmamadali? Okay. Matthew 16, 26. Okay. Ito nakalagay sa Bible. Ito ang sinabi ng Panginoon. For what is a man profited? Ano ba ang pakinabang ng tao? Ang tanong dito, ano ba ang pakinabang ng tao? If he shall gain the whole world and lose his own soul, or what shall man give in exchange for his soul? Ano ang pwede mong ipambayad sa kaluluwa mo? Sabi ng Bible, kung makamtan mo man ang buong mundo, ang sabi ng Bible, buong mundo, hindi 1/4, hindi 3/4, hindi 1/2, hindi lengthwise, hindi crosswise. Ang nakalagay sa Bible, makamtan mo man ang buong mundo, kung mapapahamak naman ng iyong kaluluwa, baliwala. Parang ganito yan, para lalo nating maintindihan. Ikaw ang may-ari lahat ng Apple Store. Tindi mo, ano? Ikaw ang may-ari lahat ng pick-up truck na 4x4. Equals 16. Check. Very good. Ikaw ang may-ari lahat ng hotel. Sa mundo, ha? Ikaw ang may-ari lahat ng resort. Na-imagine niyo ba yan? Parang napakasarap na ng buhay natin noon. Ikaw ang may-ari lahat ng eroplano. At pag-aari mo rin lahat ng Hamas. Na-imagine niyo po ba yun? Pag-aari mo si Lebron. Are you listening? Pero sabi ng Bible,
hindi kayang bayaran ng lahat ng yaman ng mundo para iligtas ang isang kaluluwa. Isang kaluluwa. Hindi enough ang yaman ng buong mundo to save one soul. Kaya kung ikaw iligtas, simple-simple lang yan, pero daig mo pa ang may pag-aari ng buong mundo. O, tignan nyo katabi nyo, simple-simple lang yan. Pero yung meron siya nakaligtasan, higit pa sa yaman ng mundo. Kaya mga kapatid, hindi marapat mga kapatid, na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, parang funeral service. Mayaman ka, amen? Higit pa yung kayamanan mo sa mundo, na kung saan yung mga tao nagpapatayan para makakuha lang ng kaprasong lote. Sabihin niyo nga po, lote. Yung babariling ka sa bus, na may dashcam. Maraming tao, di ba? Ang hangad nila magkaroon ng sasakyan, ang hangad nila magkaroon ng lote, ang hangad nila yung yaman ng mundo. Pero hindi nila inisip, ligtas ba ang kaluluwa nila? Pero salamat sa Panginoon, nag-isip tayo ng gano'n, amen? Are you saved? Kung ligtas ka, huwag kang inggitero. Kung unbeliever yung kapitbahay mo, yung mayaman, huwag kang mainggit, mas mayaman ka doon. Yung kaligtasan na meron ka, higit pa sa yaman ng mundo. Kaya tayo bilang Kristiyano, hindi dapat tayo nagsiself-pity. Yung para tayong mga kawawa. Sabihin nyo nga po, kawawa. Hindi ka kawawa. Amen? Sabi, pag namatay tayo, langit tayo eh. Eh, mayayaman na yun, unbelievable. Pag namatay, dito lang yan eh. Impyerno na yung mga yan. Kaya yun sabi ng Bible, yung comparison ng Panginoon para maintindihan ng mga tao, sa'yo na yung buong mundo, hindi 1/4. Hindi lengthwise, hindi 1/2, hindi 1/4. Buong mundo, sa'yo na. Pero ngayon, hindi ka kayang iligtas niya, no? Isang kaluluwa mo lang. Wala kang pwedeng ipambayad. Lahat ng resources, sitin mo man lahat ng gasolina sa Saudi, hindi enough yun. Are you with me? Ibenta mo man lahat ng aircraft carrier ng Amerika at submarino ng Russia at lahat ng atomic bomb ng North Korea, hindi sapat yan para sa isang kaluluwa. Ano ipinangbayad sa kaluluwa ng tao? Precious blood of the Lord Jesus Christ. Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya tao, nagkatawang tao lang. Amen? Kaya meron siyang kakayanan to save us kasi Diyos siya. Church, dito pa lang, okay na tayo dito eh. Pag binalikan mo, ligtas ka. Di po ba? Mas mayaman ka kaysa sa yaman ng mundo. Abi, ano pang dahilan para hindi ka maglingkod sa nagligtas sa'yo? Na yung ibinigay sa'yo ay sobra-sobra. Higit pa sa yaman ng mundo na meron ka. Nare-realize ba natin yan mga kapatid? Kung hindi natin nare-realize, i-realize natin ngayong umaga. O sige, simulan nyo, i-realize nyo. Ha? Mas mayaman ako kaysa sa yaman ng mundo? Totoo mali? Totoo. Amen? Dapat pag Sunday, yung aurahan natin, wow, ganyan. Good morning. Yung ngiting mayaman, di ba? Ano ba yung ngiting mayaman? Sampulan mo ka kami lunch. Yung mayaman ha, hindi yung ngiting pogi ha. Oh, yung ngiting mayaman. Dapat ngiting mayaman tayo. Good morning. Yung ngiting papunta sa langit. Hindi yung parang pasan-pasan natin ang mundo. No? Nakasimangot ka na lang palagi. Wala talaga sir eh. Talagang napupunta ron eh. Kala mo ba ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob? Bumukha mo ay hindi maipinta, nakalimutan mo na yatang tumawa, sumasayad na ang nguso mo sa lupa. Nandirito kami, mga kapatid mo sa Panginoon. Kinonvert
Para maging Christian lang. Maging Christian song lang. Kaya alam nyo, I do believe, isa ito sa nagmo-motivate kay Paul. No, mga kapatid, ito rin na mag-motivate sa atin to continue serving our Lord. We are saved. As I said, mga kapatid, hindi na mawawalang kabuluhan ng paglilingkod mo kasi saved ka. Pupunta ka ron sa pinaglilingkuran mo pag namatay ka. Huwag lang mamaya, medyo mahabang-habang buhay pa, Panginoon, para marami pang paglilingkod. Amen? Ganun po. Okay. Bakit ko po nasabi na ito ang nagpa-motivate kay Paul? Okay. Kaya if you are saved, higit pa sa yaman ng mundo ang mayroon ka. Huwag na mag-self-pity. Huwag na mainggit sa iba. Mas mayaman ka sa totoo lang. That is the reality. At yun po yung truth na hindi mabubura sa Bible. All things will pass away, but my word shall not pass away. Yung katotohanan yan, fix yan. Hindi yan mawawala. At yan ang absolute truth. Amen? Okay. Bakit ko nasabi yun na nagmamotivate kay Paul? Una, hindi makalimutan ni Paul ang kanyang salvation experience. Ito ang dala niyang kwento. Pag hindi mo nakakalimutan yung kwento, talaga ikukwento mo na ikukwento eh. Di po ba? Okay. Kwento na nagpabago ng kanyang buhay. Sa Acts chapter 22, hindi na po natin babasahin kasi napakahaba talaga ng kwento ni Paul dito. Yung naligtas siya sa daang Damasco na ma-encounter niya ang Panginoon. Sa daang Damasco to, Acts chapter 22. Ngayon mga kapatid, hindi lang niya doon ikinuwento. Ikinuwento pa niya sa Acts 26. Sa harapan ni Haring Agripa, kung paano siya naligtas, paano niya encounter ang Panginoon. At nung ikinukwento na ni Paul yung kanyang salvation experience sa harap ni King Agrippa, alam niyo ba ang sinabi ni King Agrippa? Ito sabi ni King Agrippa. Nung may kwento yung salvation experience, Acts 26 verse number 28. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Nung magpatotoo si Paul kung paano siya naligtas, marinig ni Haring Agrippa. Sabi ni Haring Agrippa, Paul, malapit na akong maging ma-convert Malapit na akong maging Kristiyano eh. Bakit po? I do believe, Sir Lester, heartily came from the heart of Apostle Paul habang ikinukwento niya ito. Just imagine, hari yung nakikinig, malapit nang ma-convert because the salvation experience na ikinukwento ni Paul. Kapatid, ganyan lang din po ang pag-witness eh. Ikwento mo lang kung paano ka iniligtas ng Panginoon, yung totoo na binago ka ng Panginoon. Muntik na, sabi ni Agrippa, na ako'y maging Kristiyano. Sabi ni Paul, verse number 29 ng Acts chapter 26, and Paul said, I will to God, that not only thou, hindi lang ikaw ang maligtas, hindi lang ikaw ang maging Christian, but also all that hear me this day were bought almost, and together such as I am, except these bonds. Haring Agrippa, sa totoo lang, hindi lang ikaw ang gusto ko masave eh. Pero lahat na nakikinig ngayon dito, maging katulad ko kayo na ligtas. Sabihin nyo nga po, ligtas. O, timo kung si Pablo, may kausap na hindi pa ligtas, ang itinuturo, kaligtasan agad. Kinukwento niya kung paano siya naligtas. Kaya ganon, ang totoong church, ang itinuturo muna, papaano maligtas. Dahil yun ang ginawa ng apostol, yung mga naunang Kristiyano, itinuturo muna nila kung papaano maligtas. Ngayon, sigurado ka na bang ligtas ka? How many percent? Sabi ng iba, 101%. Sigurado, pastor. Kung ikaw ay ligtas, mas mayaman ka kaysa sa mundo. Amen? Kaya church, keep on. Hindi lang ito ikinuwento ni Paul sa crowd, sa Acts chapter 22 sa crowd, hindi lang ito ikinuwento ni Paul
kay Agrippa at sa nakakarinig sa kanya, ikinuwento rin ni Paul ang kanyang salvation experience sa Church of Corinth. Di ba, Sir Jaime, ganun kapag talaga yung hindi mo makalimutang kwento, lagi mo ikukwento eh. Parang si Tatay George. Alam niyo ba si Tatay George? Sa tuwing maririnig ko yan nagsasalita, ang laging binabanggit mga Hapon. Subukan yung kausapin yan, yung ating senior. Siguradong babanggitin niya yung Hapon kasi yun ang karanasan niya na hindi niya makalimutan yung panahon ng Hapon. Napagkamalan nga si Serbong kanina na Hapon eh. Are you with me? Ganyan ba tayo? Ganyan ba katindi yung impact sa buhay natin nung tayo maligtas? Yung salvation experience natin? Ganyan ba yung dating talagang hindi mo makalimutan? Sa tuwing may kukwentuhan ka, ikinukwento mo. I do believe, isa ito sa marka ng tunay na ligtas. Alam niyo, ang Perma family, naku po, dami na rin pong kaluluwang dinala niyan sa Panginoon. No? We have the story to tell to the nation. Hindi ko na alam ang kasunod doon. Baka naman tayo. Okay. Ito po ang sabi sa Corinthians. 1 Corinthians chapter 9 verse number 1. Am I not an apostle? Am I not pray? Have I not seen Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? Hindi ko ba nakita ang Panginoon? Hindi ko ba na-encounter ang Panginoon? Hindi ba na-encounter niya? Kinukwento niya ito eh. Yung encounter niya ito sa Damascus. Ikinukwento niya sa Corinth. 1 Corinthians 15:8, sinabi niya uli ito, inulit-uli ng Apostle Paul. And last of all, He, ang Panginoong Kristo, was seen of me also. Nakita ko ang Panginoon. Ito na naman yung daang Damascus experience na ito. Salvation experience na naman ito. Ikinuwento uli ni Paul. Paglundag sa chapter 15 ng verse 8 ng 1 Corinthians, as one born out of due time. Ang kanyang salvation experience, paulit-ulit niyang binabanggit. Pag paulit-ulit sa Bible, ano po? Mahalaga. Pinagpapahalagahan ni Pablo. And I do believe, mga kapatid, isa ito sa nagmo-motivate kay Apostol Pablo para maglingkod sa Panginoon. Lagi ko pong uulit-ulitin sa inyo, hindi sinukuan ng Panginoon sa Kristo yung crucifixion para tayo maligtas. Hirap nun. Huwag din nating sukuan na siya'y paglingkuran. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse number 8, ito ang sabi ni Pablo sa Corinth uli we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, to be present with the Lord. When we say confident daw siya na kahit mawala siya sa katawan, ligtas naman yung kanyang kaluluwa, nasa Panginoon naman siya. Ibig sabihin ng word na confident, hindi takot mamatay. Hindi takot mamatay. Are you with me? Bakit hindi takot mamatay? Dahil sigurado siya sa patutunguhan niya na langit. Amen? Tignan niyo nga katabi niya kung takot mamatay. Nakakabawas ng takot kasi yun eh. Pag alam mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Magbibigay sa iyo ng confidence if you are saved. Amen? Yung bang may sakit ka, talagang hinang-hina ka na, wala akong problema dito. Kunin man ako ng Panginoon, nasa Panginoon ako. Nagmumotor ka, wag nawang maaksidente, pero na-aksidente, kahit mamatay ako, walang problema, sa Panginoon ako. Walang problema. Kaya alam nyo, di ba ang daming halos mamatay si Pablo? Hindi siya natatakot eh. Dahil alam niya, ligtas siya eh.
Amen? Meaning to say, yun talaga ang nagmo-motivate sa kanya. Kahit nasa bingit siya ng panganib sa kanyang paglilingkod, no problem, walang problema. Amen? Ligtas ako. Walang problema dun. Hindi ko problema yung kamatayang yan. Ligtas ako. Kahit mamatay ako naglilingkod, walang problema. Hindi ko katatakutan yan. Hindi ko uurungan yan. Dahil isa sa kinatatakutan talaga ng taong buhay, ano po? Kamatayan. Amen? Verse 9 ng chapter 5 ng 2 Corinthians. Wherefore, we labor, that whether present or absent, we may be accepted or pleasing of Him. Ayun, di ba nagmo-motivate kay Paul yung salvation niya? We labor. Pag sinabing labor, para itong nanganganak na nanay. Meron bang nanganganak na nakaganon? Wala eh. Talagang, pag nanganganak ang babae at nagle-labor, kahit ano ganda niyan, pumapangit eh. Di ba? Ang problema, pangit na nga, tapos gaganon pa. Hindi, wala namang pangit sa Kristiyano. Amen? Amen? Sana all. Amen? We labor. Ang nagmo-motivate sa kanila, bakit sila nagle-labor? Kahit gaano kahirap ang ministry, we labor. Ano nagmo-motivate? Whether present or absent, buhay man o patay. We do believe, sabi ni Paul, ito'y kalugod-lugod sa ano? Sa Panginoon. We labor. We labor. The word accepted will pleasing to God. Ito ang reason, ito ang nagmamotivate kay Paul to continue to serve the Lord kahit harangan pa siya ng tangke, digulat. Mga tangke, digulat, hindi uubra. Dahil hindi mo kayang takutin si Paul ng kamatayan, ng death threat. Hindi mo siya kayang takutin. Kung hindi siya matatakot, ang nagmo-motivate sa kanya kasi siya ay ligtas. Amen? Kaya sabi ni Paul, we labor. Ito pa ang sabi niya sa Philippi, Church of Philippi, Philippians chapter 1, verse number 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. And to die is gain. Dahil si Paul ay ligtas, ang kamatayan sa kanya ay hindi nakakatakot. Ang kamatayan kay Paul ay pakinabang. Yan ang tamang kaisipan ng talagang naglilingkod. Alam niyo mga kapatid, ito So minsan ayaw pa nating mamatay kasi alam nating may atraso pa tayo sa Diyos Di po ba? Tama po ba yan? Alam natin na malaki pa pagkukulang natin sa Diyos kaya ayaw pa nating mamatay. Kaya yung salitang babawi ako, wag nang salita ng puro babawi na lang ako sa Panginoon. Babawi ako sa Panginoon. Babawi ako sa Panginoon. Wag nating kinakatwiran yun. Ngayon pa lang, maglingkod na tayo. Yan lang naman yung ayaw pang mamatay Pero itong naglingkod na, naglabor na, talagang ibinigay niya na yung buhay niya sa Panginoon. Ganun na yan Present man, absent, sabi na po, wala nang problema, na-please ko na ang Panginoon. Kaya ang kamatayan sa akin, pakinabang na, kukunin ko na yung crown na inihanda sa akin ng Panginoon. To die is gain. Ganda ng quotation, what we lose in life, we will gain in heaven. Kapatid, naglilingkod ka ba ngayon sa kabila ng paglilingkod mo, may sakit ka? Are you listening? Pagdating mo sa langit, wala ka ng sakit. Naglilingkod ka ngayon, financially, wala ka dito, pero naglilingkod ka pa rin sa Panginoon, nilalakad mo lang mula sa kanto hanggang dito. Sa langit, mayaman ka na. Nasasaktan tayo dito habang naglilingkod, emotional sufferings, physical suffering, habang tayo naglilingkod, may nang-o-open sa atin, pero nagpapatuloy tayo, sa langit, wala naman nanakit sa'yo.
What we lose in life, we will gain in heaven. Naglilingkod ka pero ang tingin ng kapitbahay mo ay mahirap ka lang. Pag pinipili mo si Seb, what do you like? Rich or poor? Rich. Amen? Dinuduro-duro ka ng kapitbahay mo, pero sa kabila ng gano'n, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Ang tingin sa iyo ng mga tao dito ay wala kang pinag-aralan, wala kang trabaho, utos-utusan lang, pero naglilingkod ka sa Panginoon. Pagdating mo sa langit, hindi na gano'n ang sitwasyon mo. What we lose in life, we will gain in heaven. Heaven is a wonderful place. Okay. Pangalawang nagmo-motivate kay Paul. Malapit na po tayong matapos. Well, of course, salvation, talagang ito pa lang. Pag inisip natin yung ating kaligtasan, magpapatuloy tayo. Kaya nga yung Sunday School natin, Great Commission, paano mag-witness, paano masave ibang mga tao. Kapag na-save tayo, papunta tayo ng langit. Again, uulitin ko, mas mayaman ka pa kaysa sa yaman ng mundo. Yung meron ka, that is salvation. Pangalawa, na nagmo-motivate kay Paul, hindi lang kaligtasan, kung hindi ang kagalakan sa paglilingkod. Are you happy this morning? Bago uli natin puntahan yung sinabi ni Paul, puntahan muna natin yung sinabi ng Panginoon. Amen? Matthew chapter 5 verse number 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely. Yung bang kung ano-anong masasamang salita ang sinasabi sa inyo, talagang nasasaktan ng iyong kalooban for my name or for my sake. Ano ibig sabihin? Kapag umihirap na ang paglilingkod kasi may lumalait na sayo, may umuusig na sayo, may masasakit na salita ka na naririnig. Okay, take note lang mga kapatid, hindi tayo exempted dito. Lalo na yung mga naglilingkod. Ang sabi ba dyan, ikalungkot mo? Ang sabi ba dyan, ika-discourage mo? Ang sabi ng Bible, verse number 12, rejoice. Kung sinasaktan ka ng masasakit na salita dahil naglilingkod ka, ang sabi ng Bible, huwag mong ikalungkot, huwag mong i-discourage, huwag mong ipanglamig. Ang sabi ng Bible, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Alam niyo, church, kapag meron tayong hirap na dinadanas sa paglilingkod, mas okay. Amen? Dahil sabi ng Bible, nakikibahagi tayo sa hirap ni Kristo. Si Kristo dinuruan. Si Kristo ginanon. Si Kristo sinuntok. Si Kristo sinabihan ng masasakit na salita. Ang ganti sa masasakit na salita, sabihin nyo nga po, rejoice and be exceeding glad. Alam mo, pagka ganito tayo, magpapatuloy tayo, hindi tayo titigil . Kasi ganito yun mga kapatid isa talaga sa tatatak sa isip ng tao, yung negative na salita. Tama po ba? Nako, kahit nakahiga ka na, ikot pa rin yan sa isip mo. Kahit masarap pa pagkain mo, pag naisip mo, madidiscourage ka na naman. No, kanya po. Kahit naglalakad kang gano'n, naisip mo, madidiscourage ka na naman. Nanunood ka ng TV, naisip mo, madidiscourage ka na naman. Kaya sabi ng Bible, hindi gano'n anak ang tamang approach. Kapag nakarinig ka ng mga salita na kontra sa'yo, kung nakabasa ka sa Facebook ng mga salita na kontra sa'yo, anak, hindi gano'n ang approach. Ang approach, rejoice and be exceeding
glad. Tutuloy tayo. Dahil hindi tayo na-discourage, naging magalak tayo. Pastor, ang hirap-hirap naman yan. Ano mahirap? Yung nasasaktan ka o masaya ka? Hello? Mas okay yung masaya ka. Amen? Okay. Yun ang sabi ng Panginoon. Ngayon po, tama po ang tingin at pananaw ni Paul sa ministry. Ang tingin ni Paul sa ministry, pag sinabing ministry mga kapatid, we serve God through people. Pinaglilingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng tao. At yung taong pinaglilingkuran mo, may mga masasamang ugali. Sabihin niyo po, masamang ugali. O, tignan niyo kapatid, katabi niyo. Hindi naman siya, no? Yung pinaglilingkuran natin, hindi pa totally binago ng Diyos yan eh. May masasamang ugali pa rin yan eh. Kaya sabi ng Bible, binabago tayo ng Panginoon from glory to glory. Ibig sabihin, meron talagang kapangitan talaga ng ugali yan. Meron talagang masamang ugali yan. Yung pitik ng dila niyan kuminsan talagang hindi makontrol. Hindi ko minsan nag-iingat ng mga salita yan. Nakaka-omit ko minsan yan. Are you with me? Ngayon, ito po ang tamang pananaw sa paglilingkod. Ano po ang tamang pananaw sa ministry? Ang ministry ay kagalakan. Sabihin nyo nga po, kagalakan. Ayan. Huwag niyo po nga alisin sa puso't isipan natin yan, ano? Kakanta ako sa choir, ang choir ay kagalakan. Makikipag-fellowship ako sa kapwa ko Kristiyano, ang tingin ko sa fellowship na yon, kagalakan. Magtuturo ako ng Sunday school, bagamat ko minsan nakikita ko yung iba, hindi na nakikinig, pa CR na, pero ang tingin ko sa Sunday school na ito, kagalakan. Amen? Magpapaawit ako sa Panginoon, bagamat ko minsan nakikita ko yung iba, hindi talaga kumakanta, lip-sing. Ang tingin ko sa song leading, kagalakan. Magba-Bible pledge ako dito kahit ako'y nanginginig sa takot, magkamali. At kuminsan yung iba hindi sumasabay sa Bible pledge, tapos nagpi-feedback pa yung microphone, ang tingin ko sa Bible pledge, ano po? Kagalakan. Magbibisita ako sa mga miyembrong may problema, ika-counsel ko doon, papasa sa akin ang bigat ng kanilang problema. Ganyan ang counseling, di ba Ate Genevieve? Wala si Ate Genevieve, ano? Yung bigat ng counseling nasa akin, pero ang tingin ko sa counseling, kagalakan. Gigising ako ng maaga para i-worship ko ng Panginoon dito sa church. Kahit mayroong 50 pesos sa mga late na mga key person, ang tingin ko sa pagiging key person, yung pagpunta ko dito sa church, ano po? Ito pong sasabihin ko sa inyo, totoo po ito. Kahit malaki ang sahod mo sa company, pag hindi ka na masaya, aalis ka. Pero kahit katiting ang sweldo mo sa company nyo, pero pag masaya ka, tutuloy ka. Sa ministry, hindi madali. Pero kung may kagalakan ka, tama pananaw mo, tutuloy ka. Alam niyo, marami tayong mga kapatid dito, galing pa sa duty. Yan, si Joshua, galing pa yan ng Alphamart. Nagsalansan pa yan ng mga ice cream doon na buy one, take one. Oh. Hindi madali yon. Yung pipigilan mo yung antok mo. Pero sabi ni Joshua, paglilingkuran ko ang Panginoon dahil ang ministry sa akin, ano po? Kagalakan. Hindi rin po madaling pumirmis yung apat na nandoon. Di ba 3 lang kayo kanina? Bakit 4 kayo? Ano? Nasa pugon sila eh. Biblical yan ah. Ano yung isa ya? Hindi madali mag-stay doon kasi malapit na sila sa purgatorio. Pero ang tingin nila sa pag-o-audio, kahit kuminsan kapag nag-feedback, lahat kayo lumilingon sa kanila na masama ang tingin. Pag may nag-feedback, ganun lahat sabay-sabay eh. Ang tingin niyo ba diyan kagalakan? Say amen. Parang hindi ah. Parang kabigatan ah. Parang laging nasisisi ah. Kagalakan. Tutuloy pag masaya? Tutuloy. Yun ang ministry. Kagalakan. Paano, Pastor, bakit mo nasabi na si Apostol Pablo kagalakan ng paglilingkod?
Banggitin natin ito. Philippians chapter 4, verse number 1. Naka-address ito sa Church of Philippi. Pag sinabing church ministry, di ba, Sir AJ? Pag sinabing church ministry, ito ang sabi ni Paul. Therefore, my brethren, dearly beloved and long for, ano daw? My joy. Church of Philippi, kagalakan ko kayo. Ministry, kagalakan ko kayo. And crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Ano ang tingin ni Paul sa ministry? My joy. Amen? Ang tingin ni Kuya Will sa nag-o-organ, my joy. Amen? Amen? Aking kagalakan. Maglalagay kami ng microphone. Pero ang tingin namin sa paglalagay ng microphone, kagalakan. Magta-tithes and offering kami, ang tingin namin sa tithes and offering, kagalakan. Ipupulpil namin ang first fruit, ang tingin namin sa first fruit, hindi kabigatan. Kaya kung minsan, pag tinignan mo talagang kabigatan first fruit, di mo ipupulpil yan eh. Pero pag tinignan mong kagalakan mo ang first fruit, gagawin mo. Abay, napakarami nating kagalakan. Nag-tithes and offering ka, kagalakan. Tumugtog ka, kagalakan. Tumayo ka dito, kagalakan. Aba, ikaw na ang pinakamasayang taong nabubuhay sa mundo. Amen? Ang tao bumabayad ng napakalaking pera para lang magkaroon ng kagalakan. Di ba sa Japan ganyan? Magbabayad sila ng mga nagpapatawa. Kasi sa mayayamang bansa, mga tao doon, mga stress. Babayad sila ng pera para lang patawanin sila. Yun lang, ano na yun, ilang lapad na kagad yun. Samantalang, ang babaguhin lang natin yung tamang kaisipan. Church, again, titigil ka kapag ang tingin mo na sa ministry, kabigatan. Mali pananaw mo doon. At huwag mong sisihin ng Diyos, sinabi sa Bible, kung ano tamang pananaw. Are you with me? My joy, sabi ni Paul, kagalakan ko kayo. Ang tingin niya sa church o ministry ay kagalakan. Verse number 17 ng Philippians chapter 2 verse 17. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, ikinagagal ako. Grabe ano, kahit ihahain ako na sacrifice para lang kayo ay mapaglingkuran ang inyong pananampalataya, para lang kayo tumibay sa faith. Ang sabi ni Paul, kagalakan ko. Na-imagine mo mga kapatid, yung i-offer ka, susunugin ka, para lang yung pananampalataya ng Church of Philippi ay tumibay. Ang tingin pa ni Pablo, i-offer siya, kagalakan. And rejoice with you all. And rejoice with you all. Si Paul, napapagod. Parang ikaw din. Nahihirapan. Si Paul, parang ikaw din, nahihirapan. Pero, may kagalakan. Listen carefully. Kapag daw may baby sa bahay, at pagod ka galing ng work, pagod, stress, lalo na yung mga supervisor mo na talaga namang gusto mo ng pirisin. Pag uwi mo ng bahay dahil may baby, di ba bigla tayong sumasaya. Nawawala stress natin, nawawala pagod natin. Bakit po? Natatalo ng kagalakan. Sabihin nyo nga po ulit, kagalakan. Yan ang pagpawi ng pagod at hirap. Kagalakan. Kahit gaano pa kataas ang sweldo ng isang tao, talaga totoo po ito, kapag hindi na siya masaya, ang tendency po mag-resign. Again, 1 Thessalonians 2:20, sa Church of Thessalonica naman, for ye are our glory. Enjoy, dalawang simbahan ito, Sir Lester. Ganun pa rin ang tingin ni Paul. Church of Thessalonica, kagalakan ko pa rin kayo. Ministry, kagalakan ko pa rin kayo. Umiinit na ang panahon. Kahit mainit ang panahon,
kagalakan ko pa rin mag-stay sa loob. Amen? To listen God's Word. God's Word. Ito pa po, dito po tayo, mga ilang talata pa ba to? O, konti na lang. Bagay, sa Facebook nga, mga 5 oras kayo doon, hindi kayo nagre-reklamo Tapos salita ng Diyos, gusto nyo tapos agad. Huwag namang ganun, amen? Okay, Acts 20:23. Save the Holy Ghost. Ito yung sinabi ng Holy Spirit kay Paul. Witnesses in every city. Sabi ng Holy Ghost o Holy Spirit kay Paul, in every city. Alam mo ba kung anong mapapala mo in every city? Sa paglilingkod mo? Saying that bonds and affliction abide me. Sa bawat paglilingkod mo, Paul, sa bawat syudad, ang naghihintay sa iyo niyan, pagkakulong at affliction. Sinabihan ba si Paul? Alam ni Paul. Pero anong sabi ni Paul? Acts 20:24. But none of these things move me. Hindi ako kayang tinagi ng mga affliction na yan. Neither count I myself dear unto me, so that I might finish my course with what? Joy. Hindi ako patitinag. Kasi gusto kong tapusin itong ministering ito na may kagalakan. Amen? Yun ang goal niya, matapos ang kanyang goal ng may kagalakan. And then sabing ganyan, hindi ko itinuturing na mahal ko ang aking sarili. Kasi ganito ang tendency, kapag mahal na mahal mo ang iyong sarili, sagabal yan sa paglilingkod. Yung sobrang mahal mo ang iyong sarili. Take note sobrang mahal ang sarili. Kasi sabi ng Bible ibigin mo ang kapwa mo katulad ng iyong sarili. Ang sinasabi ko po yung sobra. Pag sobrang mahal mo ang iyong sarili, ito ang tendency. Pag nasaktan ka dahil sobra mong mahal ang iyong sarili, magse-self-pity ka. Are you listening? Pag sobra mong mahal ang iyong sarili, pag nahirapan ka na sa ministry, magre-reklamo ka. Tama po. Hindi masaya pag self-pity. At hindi rin masaya kapag reklamo. Kaya sabi ni Paul, hindi ko masyadong minamahal ang sarili ko. Nang matapos ko yung paglilingkod ko ng may kagalakan. Yung bang sobrang tingin mo sa sarili mo, importante ka? Sagabal sa paglilingkod yan. Ang importante lang sa church ang Panginoon. Ang gustong paglilingkod ng Diyos, humility. Hindi yung tingin natin sa ating sarili, sobrang importante natin. Sagabal yan. Yun ang sabi ni Paul, hindi ko tinitignan ng aking sarili na sobrang importante ako. Nang matapos ko ang aking lakbayin ng may kagalakan. Di ba ganun mga kapatid? Kapag humble tayo, sabihan ka ng ganito, okay lang, nararapat lang sa akin yan Hindi ka magre-react. Sabihan ka ng masakit, hindi ka magsi-self-pity, okay lang yun, talaga may nagawa naman talaga akong mali Tapos magwalis ka dito, okay lang yun. Deserve ng Panginoon na magwalis ako dito. Hindi ka magre-reklamo, amen? Okay, yun ang sikreto ni Paul. Kagalakan. Okay. Ano ang tingin mo sa ministry? Multiple choice. A, kaabalahan. B, ubus oras. C, kabigatan. Letter D, kagalakan. Anong sagot? Nasa sa iyo kapatid ko anong sagot mo. Pero ang nasa Bible, for you to continue, ituring mo ang ministry na ano po? Kagalakan. Amen? Nagagalak ako na makasama ka. Amen? Sa ating pagsamba, purihin ang Ama. Kagalakan. Hindi ka magpupunta sa isang lugar na ikay lulungkot. Ikay pupunta sa isang lugar na kung saan ikay magkakaroon ng kagalakan. At babalik-balikan mo yon. Panghuli. Panghuli na nga ba to? Okay. Malapit na sa panghuli. Romans 14:17.
For the kingdom of God is not meat and drink. Ang kaharian daw ng Diyos ay hindi pagkaing pisikal, but righteousness, katuwiran, kapayapaan, ano pa? Joy in the Holy Ghost. When we say, mga kapatid, kaharian ng Diyos or kingdom of God, ang dapat daw nakikita sa kaharian ng Diyos, righteousness. Ito po ang kaharian ng Diyos, tayo po yun. Naglilingkod tayo sa kaharian ng Diyos, ito po yun. Ang makita sa kaharian ng Diyos, righteousness, kapayapaan, at ano daw po? Kagalakan. Dapat pag chinek tayo ng Panginoon, ito kaharian ko itong Berean Bible Baptist Church. Sa Berean Bible Baptist Church, may makikita pa akong katwiran dito? May makikita ba akong kapayapaan sa kanila? May makikita ba akong kagalakan sa kanila? Dapat pag sinita tayo ng Panginoon, pag chinek tayo ng Panginoon, itong tatlong ito makita sa atin. Are you with me? Okay. And verse number 18, for he that in this serveth Christ acceptable to God and approved of men. Kapag daw yan ang nakita sa church, katanggap-tanggap ang church at approved din sa mga tao. Alam niyo, testimony ito eh. Yung bang nakikita tayo ng kapitbahay dyan, matitino buhay natin, mapayapa tayo dito bilang church, tapos nakikita pala tayo, masaya pa tayo dito. Magtatanong mga kapitbahay natin, ang saya-saya naman ng church na yon. Maka-join nga doon. Bukas na no? Baka nag-ooperate na. No? Parang si Princess, Pastor, nag-ooperate na ba yan? Okay. Kasi nakikita nila Alam niyo ba, naging magandang patotoo tayo dito nung kinoconstruct ito? Nakita nila na para tayong mga langgam dito, naghahakot lahat ng buhangin, kahit mga babae. Mga nakabistita pa, naghahakot ng buhangin, ha? Tapos masaya nating ginagawa. Na-inspire yung kapitbahay. Sabi ng kapitbahay, magpapatayo rin tayo ng bahay. Gagayahin natin sila. Amen? Masaya po yung ganun. Kesa yung paglabas ng worship natin, mga nakaganon tayo. Huy! Amen? Kung meron mang masiyahing tao sa balat ng mundo, may balat ba mundo? Dapat tayo yon. Because there is joy in serving Jesus. Okay. Huli. Ano ang epekto kapag ang ministry ay kagalakan? May epekto ba to? Tignan natin ang epekto. 1 Thessalonians 1 verse number 6. And ye become followers of us and of the Lord. Naging tagasunod kayo, Church of Thessalonica, sa amin at sa Panginoon. Having received the word in much affliction, nung tinanggap niyo ang salita ng Panginoon, much affliction. Ang dami niyong problema, nasa persecution kayo. With joy of the Holy Ghost. Verse number 7. So that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Ito palang katotohanan na po. Ang nang-impluensya pala sa churches sa Macedonia, Church of Thessalonica. Siya ang nag-impluensya, Sir Jaime, ng joy. Kahit mahirap. If you remember, in a deep poverty, di ba? Pero yung abundance of their joy, nasa churches of Macedonia. Meaning to say, ang nag-impluensya sa kanila, na hinahangaan natin, churches of Macedonia, church of what? Thessalonica. That is the effect. You will influence other Christian. Abay, hindi sasama sa'yo yung iniimbitahan mo. Kapag dating dito, parang may funeral service. Awit po tayo ng The Fight is On. The fight is on, O Christian soldier, and face to face. Sabi nung mali yata pinuntahan ko, hindi yata worship service yun, na funeral service yata yun na. Amen? Dapat dito, hindi ganon. Kung inaanto ka, anong panggising? Lakas nyo nga po. Ganon.
Panginoon. Dapat buhay ang gawain ng Panginoon. Amen? Hindi yung pag may sumilip yan, sabi gano'n, daldal yung pastor doon, no? Yung mga membro tulog lahat. Amen? Siya ang nag-influence. Ito pang epekto, verse 8. For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God word is spread abroad so that we need not to speak anything. Nag-abroad yung impluensya nila. Amen? Nagpunta ng UK, ng Denver. Ng Denmark ba? Ng Denmark, ng Israel. Yung patotoo nila nag-abroad in every place. Kaya sabi ni Paul, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Alam niyo sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Kung may sakit ka, i-goal mo na maging masaya araw-araw, gagaling ka. May problema ka, i-goal mo araw-araw maging masaya ka, gagaling ka. Meron kang pinagdadaanan, i-goal mo maging masaya ka sa Panginoon araw-araw. Ipagkaloob ng Holy Spirit yung bunga niya, yung joy. Ipag-pray mo yun, i-goal mo araw-araw maging masaya ka. Alam mo, hindi ka tatanda. Amen? Magiging baby face ka. Amen? Mababawasan ng wrinkles mo. Kasi ang nagpapa-wrinkles lang naman yung nakasimangot, yung lagi nakaganon. Pero kapag lagi ka nakangiti, bumabanat, di ba? Maganda pagkakabanat pag nakangiti eh. Pero pag nakasimangot, pangit ang pagkakabanat. Ganon. Are you with me? Church, tignan natin ang ministry na kagalakan. How many ministry do you have? 3, 4, 5, o nasa iyo na ang lahat? Pag marami kang ministry, napakarami mong pagkakataon na maging masaya. Are you happy this morning? Hindi na pipilitan ha. I-goal natin ito at mag-motivate sa atin ito. Panginoon, like Apostle Paul, Panginoon, ito goal ko. Maging masaya. 1 Thessalonians 5:16, rejoice evermore. Walang katapusan, ano? Parang pray without ceasing. At panghuli, ang dami kong panghuli. Mga 5 pa ito. Hebrews 12 verse 1. Listen to this. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Lahat na nagpapabigit sa iyo, kapatid, lay aside. Bitawan mo na yan. And the sin which that easily beset us. Yung mga kasalanang madaling kumapit sa atin at pabagsakin tayo. And let us run with patience the race that is set before us. Alam nyo, hindi natatapos dito yung Hebrews 12. May verse 2. Ito verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He is our example. Sa anong paraan? Who for the joy. Who for the joy. Amen? That was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down in the right hand of the throne of God. Ano ang nagpa-endure sa Panginoon? Hanggang siya'y matapos niya ang cross. What? Joy. Kaya pala kahit gaano kahirap yung crucifixion, nalampasan niya because of joy. Amen? Listen to this. Kagalakan ng Diyos na iligtas ka. Hindi niya ito pinagsisihan. Kagalakan niya ito. Paglingkuran din natin siya na nagligtas sa atin ng may kagalakan. Nakakaya sa Panginoon, pinaglilingkuran natin siya
na tayo nakasimangot, masama ang loob. Hindi po maganda yon, hindi po deserve ng Panginoon yon. Are you listening? Nakakaya sa Panginoon, pinaglilingkuran natin siya, pinagsisilbihan natin siya, napipilitan lang tayo. Hindi deserve ng Panginoon yon. Nakakaya sa Panginoon, pinagsisilbihan natin siya, pinaglilingkuran natin siya, dahil meron kasi akong utang na loob doon sa tao doon sa loob. Hindi deserve ng Panginoon yan. Ang deserve na paglilingkod sa Panginoon, ang deserve na dapat para sa Kanya, paglingkuran siya ng may kagalakan. Kahit ipagtimpla ka ng misis mo ng paborito mong kape, sakto ang lasa. Kung nakasimangot ka naman sa mister mo, parang hindi rin sakto ang lasa. Church, let's serve the Lord with joy. Kung meron pang hindi ligtas dito, kagalakan ng Diyos na iligtas ka. Sampalatayanan mo si Kristo na namatay sa cross, na siya lang ang tagapagligtas. Ililigtas ka ni Kristo. Tayo tayong lahat, tayo manalangin. Ama naming Diyos, may awitin ng mga bata. I've got joy deep down in my heart. Ito po ang aming hiling, Panginoon. Yung kagalakang baon sa puso namin. Ito ang magmamotivate sa amin, Panginoon, to continue. Like Apostle Paul, tama ang tingin niya, Panginoon, sa ministry. Pag sinabing ministry, kagalakan ang equivalent sa isip at puso ni Paul. Sa mga kaibigan namin na hindi pa ligtas, hindi nakakatiyak ng langit, again, kagalakan ng Diyos na iligtas ka. Mangyayari lang yon pag sinampalatayan mo si Kristo bilang personal mong tagapagligtas. Pagsisihan ng kasalanan at tanggapin si Kristo. At ililigtas ka ni Kristo dahil siya ang tagapagligtas. Church, kumusta ang Christian life mo? Nanghihimagod ka na ba? Kumusta ang tingin mo sa ministry? Pabago natin sa Panginoon. Pa-revive natin sa Panginoon. Sabi ni David, nung siya'y magkamali, ang panalangin niya sa Panginoon, Lord, restore to me the joy of your salvation. Panginoon, nawawala na po yung kagalakan ko sa inyo. Please, Lord, restore. Ibalik niyo, Panginoon, yung sigla ko. Kaya ka lang naman liligtas, sisigla yung katawan mo kapag may joy sa loob. You talk to God. Pa-restore ka sa Panginoon. Come on, you talk to God. You kneel down before the Lord. Kung nawawala na yung sigla mo, hindi ka na excited, ang problema, hindi yung nakikita mo. Ang problema mo, yung nasa loob mo, yung puso mo. You pray to God, Lord, restore to me the joy of your salvation. Isa pang bagay, yung kaligtasan mo, na mas mayaman ka pa kaysa sa yaman ng mundo. Hindi pa sapat yun to serve the Lord and to continue serving the Lord. That's enough. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mensahe. I-bless niyo po ang bawat nananalangin. Tunay nga, Ama, yung wala sa amin dito sa lupa, pagdating namin sa langit, meron na kami. Kung kami may problema sa health, pagdating namin sa langit, meron na kaming good health. Pero anuman ang sitwasyon namin, isang bagay ang tiyak, maglilingkod kami sa inyo na may kagalakan. Salamat po. Bless niyo po ang bawat nananalangin. In Jesus' name we pray. Amen.